Finally po guys, nagkaroon ng malaking upgrade ang pinakamurang smartphone po ni Vivo. Dahil finally po, naka-Origin OS na po siya na mas fun gamitin. Compare nga po sa may FunTouch OS na hindi po ganun ka-fun gamitin. Dito po sa may design natin, I think maganda rin po siya para po sa may around 5,000 lang. Formang Poco X8 Pro Max po yung camera module natin. Tatlong color po yung available sa kanya. Itong Voyage Black, Haze Blue, saka po itong Summit Platinum na sa tingin ko, pinakamagandang kulay nga po ng smartphone na yan. Isang maganda po sa may smartphone na to is meron po siyang 6.5 mAh battery. At meron po siyang 15 watts na charger na kasama sa box. Pero supported din po siya ng 44 watts na charger. Kaya kung sakaling meron po kayong mataas na watts ng charger, pwede nyo rin po yung gamitin dito nga po sa may Vivo Y05. Dahil masyado pong mabagal guys ang 15 watts kung sakaling ipo-full charge po natin ang 6.5 mAh battery nga po, nandito po sa may Vivo Y05 ngayon. Buti naman guys, kahit papano may ganyan pong klase ng features si Vivo. Dahil yung ibang smartphone po ngayon, malaki nga yung battery nila, pero supported lang po sila ng 15 watts or 18 watts. Kaya asahan nyo, mataas nga yung battery nila, matagal nang malobat, pero napakatagal naman i-full charge. Itong military grade shock resistant nga po ni Vivo, alam niyo na po yung ibig sabihin yan. Syempre, gimmick lang yan. Ano pa aasahan natin? Syempre, matibay po yung plastic niya. Matibay po yung frame na hindi mababasag. Pero asahan nyo na, glass is glass pa rin. At alam nyo po ang mangyayari sa may smartphone na to kung sakaling mababagsak nyo siya. Tingnan nyo naman guys, masyado pong exaggerated si Vivo. Imbis po yung smartphone ng masira, yung semento po guys yung nasira. Hindi ko alam guys kung sino ba maniniwala dyan. Syempre, mas patigas po ang semento compare po sa may plastic. Gaano mang kakapal at gaano mang katigas yung plastic na yan, hindi po niya kayang sumira ng mas matigas sa kanya. Especially nga po ang semento. Dito po sa may IP ratings natin, kahit pa paano mataas naman siya. Dahil naka IP65 siya. Mas mataas to compare nga po sa may IP64 na nasa Note 60 Pro 5G. Kaya kung sakaling madumi po yung smartphone nyo, pwede nyo po siyang hugasan. Or kung sakaling gagamitin nyo rin po yung smartphone na to, pang rider guys, okay din po mabasa yung smartphone na to. Syempre, ang hindi lang po pwede sa kanya is yung malulubog po siya sa may tubig. Well guys, dito po sa may display natin, syempre same pa rin po yan guys ang maraming smartphone ngayon. Na meron pong teardrop notch, 1/20 Hz sa refresh rate, at 6.74 inches na IPS LCD display. Generic na po guys ang ganyang klase ng display para po sa may around 5,000 na presyo. Dahil meron din po mga smartphone yun sa may around 5,000 na presyo, meron na po silang punch-hole. Yung iba nga guys, naka-AMOLED pa. Sa camera po nyo guys, naka-single lang po yan. Single na nga po siya guys. Tapos ang baba pa ng megapixel. 8 megapixel lang po guys yung kanyang main camera. I think guys, yan po yung tinipid ni Vivo para mabigyan nga po tayo ng malaking battery. Dahil kasama rin po yung front selfie camera niya. Ang baba din po niya para po sa isang 5 megapixel lang. Dahil marami nga rin pong smartphone yun guys sa may around 5K na presyo, mga naka 50 megapixel na po yung ating main camera. Tapos sa may front camera, at least meron po silang 13 megapixel na. Guys, to be honest, sa ngayon po, hindi ko pa marirecommend yung smartphone na to para nga po sa may presyo niya. Dahil di hamak po na mas magandang kunin pa rin natin si Vivo Y04S. Dahil mas mura siya at medyo may lamang po siya sa specs compare nga po dito. Ang lamang lang po guys, ang smartphone na to is meron po siyang mas malaking battery na meron 6.5 at 1/20 po na refresh rate. Pero lamang din po sa may storage. Yung Y04S, dahil naka 4128 siya, habang 128 nga lang po si Y05. Sa ngayon, hanggat available nga po ang Vivo Y04S, I think yan po muna yung bilhin natin. Dahil iisa lang din naman sila guys ang performance sa may processor nila. Same lang po sila na merong Unisoc T7225. Pwede na po yan guys pang casual use nga po pang Mobile Legends. Pero kung addict mode ka maglaro, mabibitin po kayo sa may processor niya. Mas okay po kung maghanap na lang po tayo ng smartphone na meron pong at least G100 na processor. Di kung Unisoc po, para po sa magintong presyo, medyo mahina po yan. Dahil yung processor po niya ni Vivo makakabili rin po tayo sa ibang smartphone brands sa kulang 4K lang po na presyo. Hindi man malaki yung battery nila, pero magkamukha lang po sila ng performance. Isa pang gimmick ni Vivo dito guys sa may smartphone nga po nila is meron po siyang 200% na volume. Guys, hindi po advisable na isagad po yung volume ng smartphone na to. Dahil hanggat mas malakas siya, hindi na rin po ganun kaganda yung tunog niya. Pero ang kagandahan nga po sa may speaker niya is dito po siya nilagay ni Vivo sa may bandang earpiece. Kaya kahit naka-landscape mode po tayo, hindi po siya basta-basta matatakpan. Guys, itong Origin OS po niya. Yes guys, mas maganda nga po siya.
Pero mas ma-appreciate po natin to sa mga higher model nga po ng smartphone ni Vivo. Dahil medyo mabigat pa nga rin po siyang gamitin sa ganitong kahinang processor ngayon. Ang nakakainis pa guys sa may smartphone na to, marami po siya guys na application na hindi ko naman kailangan. Pero hindi po natin pwedeng tanggalin. O at least i-disable man lang para makatipid nga po ng storage. Sinubukan ko na nga rin po siya guys sa may CODM. Pwede po ito guys mang casual use lang, pang multiplayer lang. Decent naman po guys yung performance niya. Dahil hindi rin naman ganun kataas guys yung kanyang graphics. Well guys, sa ngayon po, Vivo Y04S pa rin po ang mas sulit bilhin compare nga po dito. Lalo kung mabibitin nga po tayo sa may 128 lang. Pero kung gusto nyo nga po na mas malaking battery, syempre dito po tayo sa mas bago. Kaya kung sakaling ito po ang gusto nyong bilhin, guys, mas okay po na hintayin nyo po sa may panahon ng sale. Dahil magiging around, kulang 5K lang po yung smartphone na to. Pagka po ginamit nyo, yung link natin dyan sa may description. Guys, yun lang po yung mabilis sa video natin. Palike na lang po kung nakatulong sa inyo. Thanks for watching.